Hinamon ngayon ni Pangulong Noynoy Aquino si Chief Justice Renato Corona na kusa nitong pabuksan ang kanyang dollar accounts. Inaasahang sa Lunes tatalakayin ng Senate Impeachment Court ang TRO o Temporary Restraining Order na inilabas ng Supreme Court sa pagbubukas ng mga dollar accounts ni Corona. Inaabangan kung ano ang magiging tugon dito ng mga senator judge. May report si Sandra Aguinaldo. Magkasama po tayo dito. Inaabangan na ang caucus ng mga senator judge sa pagpapatuloy ng impeachment trial sa Lunes. Kaugnay pa rin ito ng inilabas na temporary restraining order ng Supreme Court laban sa pagpapasabina at pagpapabukas sa mga umunay dollar bank account ng inuusig na si Chief Justice Renato Corona. Dahil tinitimbang pa rin ang issue ng pagiging co-equal branch ng lehislatura at hudikatura, ang tanong, may karapatan ba ang Senado na tumatayo ngayong impeachment court para kontrahin ang naging aksyon ng kataas-taasang hukuman. Pero ngayon pa lang, pag-amin ni Senador Miriam Defensor Santiago, boboto siya pabor sa TRO. Hindi ba pwedeng exempted from checks and balances ang impeachment court? Just because the Constitution says the impeachment court shall have sole power to try and decide. Hindi ka siya pwedeng diktahan kung anong pagdesisyon niya. Pero sa trial, particularly when it will involve a question of the interpretation of a law, pwedeng makialam ang Korte Suprema because we all know that it is the supreme interpreter of all laws, particularly the Constitution. Kami sa Senado, hindi ba lang kami lahat mga abogado? Kung si Senador Francis Escudero naman ang tatanungin, nais niyang maipalabas din sa TV ang botohang gagawin nila kung sakali para marinig at maunawaan mismo ng publiko. Napakabigat para sa akin pagbotohan man lang eh. Hindi na nga dapat pinagbobotohan yun, dapat automatic yun kapag kami kautusan ng korte. Hindi tayo pwedeng mamili ng desisyon na susundin at di natin susundin base sa kung sang-ayon tayo o hindi. Dahil kung ganun, baka anarkiya ang kalabasan sa ating bansa. Ang constitutionalist na si Father Joaquin Bernas, kumbinsidong igagalang ng Senado ang ruling ng Supreme Court, kaya wala raw constitutional crisis na mangyayari. Ani Bernas, di naman daw nangangahulugang mas makapangyarihan ng Korte Suprema kasunod ng naging hakbang nito, kundi ang Constitution mismo. As far as the interpretation of the law, the meaning of the law, the Supreme Court is the final arbiter. In the relationship between the three departments, no one is superior. The only one who is superior is the Constitution. All of them bow to the Constitution. It just so happens that the responsibility for interpreting the final meaning of the law is given to the Supreme Court. So everybody has to accept that. Nakikita naman ni Bernas na panahon ng amyendahan ng Foreign Currency Deposit Act na siyang pumipigil sa pagsasapubliko ng mga dollar account ni Corona. It has to be amended, I think, because otherwise, if you don't want your graft and corruption to be discovered, deposit it in dollars. So you agree that it has to be amended? Yeah, I think so. Ang kampo ni Chief Justice Corona, aminadong may dollar account ang kanilang kliyente. Pero hindi naman daw dapat itong questionin dahil galing sa may kayang pamilya ang Chief Justice. Tingnan nyo na lang, meron siyang mga naging source of income. May mga nabenta silang property na kumita ng pera. Isang bagay na tatalakayin doon sa ating paglilitis. Pero si Pangulong Aquino, hindi raw sang-ayon sa TRO na inilabas ng Korte Suprema. Kaya hamon niya ngayon kay Corona, magboluntaryo na yung nasa sakdal, walang tinatago. Bakit? Buksan nyo para makita nyo wala akong kasalanan. Pwede bang, yung tanong na mula nung inumpisahan itong diskusyon na ito, bumabarot sa isip ko, pag ikaw, magnanakaw, no? Hindi ko sinasabi yung sa nasa sakdal, dapat tayo na nagnakaw. Pero kung magnakaw ka, ilagay mo sa isang foreign currency, pwede mo na itago sa pag-iimbestiga. Hindi naman siguro ganon ang layunin ng mga nagsabatas nitong batas na ito. Sandra Aguinaldo, GMA News.